niya ang future natin. Minsan i-allow niya na mapabagal ka para ma-develop ang iyong character to prepare you for the next season of your life. But just because you are slow doesn't mean you are failing. Amen? Kasi ganito yan, ano? Based sa experience ko. Kung gagamitin ka kasi talaga ng Panginoon, hindi ka niya ipopromote hanggat di ka handa. So kung bago ka niya i-promote, ititrain ka niya. Idadaan ka niya sa equipping. Idadaan ka niya sa mga trials ng buhay. Parang yung espada, bago magawa yung espada, minamartilyo yan. Hinahammer yan. Dinadaan yan sa init para magkaroon ng hugis. And sometimes, nagagalit tayo sa Panginoon kasi pakiramdam natin para tayong minamartilyo lagi. Sunod-sunod ang mga pagsubok. Sunod-sunod ang mga pagbayo ng mga bagyo. Parang pakiramdam natin, Lord, ano bang gusto mo mangyari sa akin? Bakit parang padurog na ako ng padurog? Parang ba't mo inaalaw na ako'y martilyohin ng mga pagsubok sa aking buhay? Pero kung ikaw ay minamartilyo ng mga pagsubok sa iyong buhay, hindi ka winawasak ng Diyos. He's not destroying you. He is shaping you. He's preparing you for the next season of your life. After all, ang goal natin, hindi lang basta, pansinin niyo, no? Pag may mga punishing sa ating buhay, may mga hammering sa ating buhay, lagi natin, Lord, stop. Ayoko na po. Pagod na po ako, durog na po ang puso ko. Come on. Lahat kayo ganyan. Ako din ganun eh. Lord, pwede ba ihinto mo na to? Pero hindi hinto ng Panginoon, mas lalakas pa. Alam mo bakit sinasabi ng Lord, ang goal hindi escape. Ang goal, victory. Ang problema, sinusolusyonan. Ang resistance, pinagtatagumpayan. So, kailangan mo tiisin hanggang mapagtagumpayan mo lahat ng resistance. Kaya nagugulat ka, lahat na in-applyan mo, walang tumatanggap. You feel like you're not relevant anymore. You feel like you don't fit in anymore. Parang patuloy na hammering and hammering. Bakit sinasabi ng Panginoon, ang goal, hindi takasan ng pagsubok. Ang goal, magtagumpay tayo sa ating buhay. So even when you struggle, God is looking at us. Alam ng Diyos ang struggle natin. Huwag mo isipin na nakalimutan ka ng Panginoon porket lang nakakaranas ka ng pagmamartilyo ng buhay. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon. Tingnan nyo nangyari sa mga disciples.